Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for your mid-November problem solved and manifestations confirmed. So today, Libra, tayo ay mag-manifest. So let's begin, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your current energy. You have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa'yo, Libra, this time? Para makuha na yung manifestation at masolve na yung problema. The High Priestess. Beautiful. In the area of what you need to do, you have the Justice card. Yes, yes, yes. In the area of where you need to focus on, you have the Knight of Swords. In the area of your what's coming in, wow, Ten of Swords. Ending of really a hardship. Napakaganda po. In the area for divine messages, meron po kayong King of Pentacles. In the area of your fortune, meron po kayong King of Wands. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong Two of Wands. At ang missing puzzle piece po nyo sa inyong buhay this time, ito po yun. Kung ano yung secret ingredient para totally solve na ang problema at makuha ng minamanifest, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Libra for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading for Libra dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy, the Magician card. Wow! Grand manifestation card ito. So, claim mo na, claim. This is yours. Kung ano man yung minamanifest mo ngayon, Libra, abot kamay na yan. Makukuha mo na siya. Meron ka mga paraan or makakahanap ka ng mga solusyon in order for you to achieve whatever you're trying to manifest. Ngayon, paalala sa'yo na yung Spirit Guides, Libra, ready ka na to accept that blessing, to accept that new beginning, to accept that new opportunity sa life mo. Alam ko matagal mo tong hinintay. Matagal mo tong gustong gawin, matagal mo tong gustong simulan. At eto na siya. Okay? Kaya ngayon, pag po lumalabas si Magician card, ito'y indikasyon din that you are being advised to make a move. A big move, a bold move pertaining to your dreams, pertaining to your goal. Okay? So, kayang-kaya mo daw, sabi ng iyong spirit guides. So, i-clarify pa natin to as we go along in our reading. So, at the center, meron po kayong Four of Swords. This is your current energy. Some of you, gusto mo na magpahinga. Meron kang gusto mo nang i-let go or bitawan panandalian. Maybe because nanggaling ka talaga sa isang nakakapagod or mabigat or very, very taxing and very, very busy week or buwan, no? At ngayon, ikaw ay naghahangad ng isang peaceful and also pahinga, no? Ikaw ay sabi mo gusto ko muna bumitaw, time first muna. Narinig ko rin dito marami kang pinagdarasal kay God. Sabi mo, God, pagod na ako. Kailan ba ako giginhawa? Kailan ba ako magkakaroon ng magandang um, estado pagdating sa mga bagay na inaasikaso ko? Some of you are very, very workaholic. Kahit day off, sometimes nagkatrabaho ka pa na ibang bagay. Some of you, kahit na itutulog na lang, pero kailangan pang kumayod for the family. And you just want to have that grand vacation or pahinga or time for yourself. Because you've been giving a lot para sa ibang tao. You know? Lahat binibigay mo, kahit na sarili mong oras o sarili mong kaligayahan, nire-reserve mo para sa iba. So nakita ko rito yung pagganais mo na makapagpahinga panandalian or bibigyan man lang ng time to really have fun and cherish what you have and enjoy what you have. For others, kitang-kita ko po dito, yes, meron kang dinadasal kay God and huwag kang mag-alala, tinan mo naman, meron kang Magician card. So, malakas ang possibility that whatever you're trying to pray for this time, it will come true para sa'yo. Okay? Clarify natin to. But first, Libra, since ito po ay manifestation reading, ako po ay inyong
Um, ito po ay inyong magandang bagay na pwede nyong i-manifest sa baba. Kung ano man po yung inyong mga manifestation. Kaya ko pa ba? Feeling ko kaya ko pa naman, no? So, sa comment section po natin, isulat mo dyan yung mga manifestations mo, mga I claim, I manifest because it will come true. Time mo na to manifest. Okay? The Four of Swords. You have the Three of Swords. Yes, wow. 3 to 4. Time na for you to let go of something na nakapanakit sa'yo in the past. Sabi sa'yo na yung spirit guides, it is the right time for you na isuko na, isurrender na yung isang bagay na talagang mapanakit na. Whether relasyon, toxic friend, toxicity sa family, trabahong sobrang painful, o kaya endeavor na talaga namang nagpaiyak sa'yo o nagpa-durog sa puso mo, no? Kung ano man yung dinanas mo na painful in the past, Libra, you really need to surrender it to God. Sabi mo, God, kayo na pong bahala sa mga pain na yun. Kayo na pong bahala sa mga hardship na yan. Ako po, itinataas ko na sa inyo. Ipapahinga ko na kung ano man tong bagay na ito. At kayo na pong bahalang gumante for me. At kayo na pong bahalang magkaroon ng good karma for me. So, now is the right time for you to really, let go. Magkaroon ng payapang puso. Ipahinga lahat ng galit, kirot, sakit. At unti-unti ka na maghilom. Okay? In your blockages, you have arrogance. Sabi na yung spirit guides, ibaba ang ego, ibaba ang pride. Kung kailangan na talagang magpakumbaba, maging humble enough this time, do it. Especially kung marami kang kailangan matutunan, marami kang kailangan i-develop sa sarili, i-admit mo sa sarili mo yung mga mali, and then always have this energy na marami pa akong pwedeng matutunan. Hindi lahat ng alam mo ay swak sa lahat ng bagay. You need to learn more. So, wag daw matigas ang ulo, wag masyadong mataas ang ere, kumbaga, and keep your feet off the ground, okay? On the ground pala. Na the message of escapism, umiiwas ka daw. Sometimes, imbis na harapin yung problema para once and for all matapos na, ikaw daw ay laging umiiwas. So, kung gusto mo munang bumitaw, panandalian, go push, bitaw ka, para makaalpas ka sa lahat ng pain, sa lahat ng pinagdaanan mo. Okay, go push, bitaw. Pero importante pa rin, babalik ka para harapin siya. Para once and for all talaga namang makatuldok na dyan. Okay? In your blockages, you have the High Priestess. Sabi na yung spirit guides, parang wala kang tiwala sa sarili mo. Parang wala kang pananalig na kaya ko to, magagawa ko to, matatapos ko yan, masosolusyonan ko yan. Kapag hindi mo daw naiintindihan yung mga bagay-bagay, umaatras ka. And sometimes, gano'n naman talaga, di ba? There are a lot of uncertainty o hindi sigurado sa mga ginagawa natin. Pero if we believe in ourselves, kahit na hindi yan sigurado, kahit na nakakatakot, kahit na walang kasiguraduhan, kung naniniwala ka na ito yung dapat kong gawin, gagawin mo yan. And doon ka kulang. Yun yung humaharang sa'yo. Is that self-reliance, self-trust, and self-confidence na kung ano man tong plano ni God for me, I will accept. Gagawin ko lang yung kaya ko and I will push forward. Karamihan sa inyo umaatras o bumibitaw or walang kalakasan ng loob na harapin. So now is the right time for you. Narinig ko na ramdam mo alam mo ramdam mo kung ano yung mga bagay na dapat gagawin pero hindi mo daw ginagawa. Maybe because you're afraid of failure. You're afraid of the consequences and kung ano yung man yung mga mangyayari. Pero ngayon sabi na yung spirit guides, mararamdaman mo Alam mo sa puso mo, sa intuition mo, kung ano yung tamang hakbang. So listen to your heart. Listen to yourself, okay? Tumilapon, yes, the full card. Full card's all about you starting again or taking a risk, making a leap of faith or making a big move, no? Sabi ko nga sa inyo, sa Magician card, pag lumalabas to, sinasabihan ka na ito na yung sign mo to start or to make a big action, kumbaga. At dito, kaya ka daw may blockages. Ano yung blockages sa manifestation mo, sa problema mo? Takot kang sumubok ng bago. Kasi nga marami kang mga tanong sa mo. Paano yan? Paano to? Paano yan? Hindi ko alam. Sa dami ng takot mo, nahihirapan kang humakbang. Nahihirapan kang mag-try. Nahihirapan kang mag-risk. Pag walang risk, pag walang trying something new, walang growth.
So, lahi ka bang matatakot sa mga tanong mo? Lahi ka bang aatras o paparila sa mga questions mo? You need to fight forward and see it for yourself. The answers will come. Ang kailangan lang talaga ay laban, sigasig at kahandaan na sumubok ng mga bagong bagay. Okay? So, Libra, 10 kayo nanonood ng ating reading. Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading. In the area of what you need to do, what you need to do, Justice card. Justice this time around, Libra, ikaw to, no? Pag lumalabas ka sa sarili mong reading, ibig sabihin napakalakas mo this time. Napaka-powerful mo. You are in your element, kumbaga. So, ito ka, nakatayo ka dito at ito ang dapat mong gawin in what you need to do. So, you need to be yourself. You need to be your authentic self. Alam ko marami kang mga um, uh, action and consequences sa isip mo. Sabi mo, pag ginawa ko to, ano kayang kapalit? Kapag kaya ito sinubukan ko, baka anong mangyari sa akin? So, nakita ko naman yung kahandaan and also pag-iingat mo in doing something. Maybe because nga nanggaling ka sa painful experiences. Pero ngayon, sabi na yung spirit guides, you need to know the truth. You need to abide with the truth. And step forward na kumakapit ka sa mga pinaghandaan mo. Malaki ang bala mo when it comes to researching or preparing or practicing, no? Parang kakahanda mo sa isang bagay, mas gumagaling ka, mas humuhusay ka, mas nagiging pino yung trabaho mo, at mas nagiging maganda yung outcome ng iyong gagawin. Kaya ngayon, paalala sa'yo, Libra, wag basta-basta gagawa ng isang bagay na hindi pinag-isipan, hindi pinaghandaan, and dapat daw kinakalkal mo muna yung mga dapat alamin in order for you to really have this clear sense sa mga dapat hakbangan. Okay? Clarify natin to, Justice card. The Two of Swords. Yes, it's all about your decision. Narinig ko, sabi na yung spirit guides, kapag ikaw ay magde-decide this time, going this or going there, this or that, kailangan daw ikaw ay nagre-research muna. Alamin muna ang katotohanan. Don't jump into conclusion. Napaka-importante niyan. Hindi pwedeng, ito na pipiliin ko, okay na yan. Hindi baka magkamali ka doon, baka mag-complicate lang yung mga things or lalo ka lang mahirapan. So, kung ikaw man ngayon ay merong kailangang pagdesisyonan na isang bagay, aralin mo muna. Sinasabi ko sa'yo. Meron ka pa daw hindi nalalaman or meron ka pang narinig ko maling akala tungkol sa isang bagay. So, if you want to decide on something, timbangin muna, pag-aralan, and then boom, saka ka mag-come up on a better decision. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Knight of Swords. You need to focus on your action. Some of you ay talagang ramdam ko yung energy of kabagalan or parang naantala because you have a lot of concerns Heartbreak from the past, gusto mo muna magpahinga, nahihirapan ka mag-decide, hindi mo alam kung kikilos ka na ba, and then meron kami na manifest pero hindi mo alam ang gagawin. So, in your Knight of Swords, sinasabihan ka na yung spirit guides na take on the challenge, fight for your dreams. Subukan mo lang, itry mo lang sumugod ka, gain that momentum, have that energy, no, to fight. Hindi pwedeng ay wag na lang, sige, ay saka na. No, parang wag mo daw patagalin yung momentum because kapag pinalagpas mo daw, baka next time na gagawin mo na siya ulit, baka hindi na ganoon ka-intense yung feeling mo or hindi ka na ganoon ka dedicated sa kanya. For example, balak mong mag-apply sa isang kumpanya, pangarap na pangarap mo yun, pero marami kang mga problema here like you're being fearful, hindi makapag-decide, hindi makapag-risk, at feeling mo hindi ka pa ready. Sabi mo, saka na. Pero yung moment na ready ka na, parang wala ka ng energy to do so because yung amor mo parang nawala na doon. So, ngayon, narinig ko, grab the opportunity while it's there. Parang ganyan. Don't let blessing slip by or wag mo hayaang masayang yung oras o pagkakataon sa'yo. That's what I'm hearing. Because not everybody is given this chance. For some, tama na daw yung pagbalik-balik sa past Parang meron kang tinatakbuhan sa tuwing may magandang nangyayari. So, kailangan daw ikaw, you are head on
and susugod ka sa mga bagay na magpapaunlad sa'yo. Okay? The Knight of Swords is being clarified by the Hanged Man, yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang may naantala, may delay, may paandap-andap, may pagtigil, no? At yun nga lumabas sa atin with the Hanged Man. So, ikaw daw ang makakagawa ng paraan para makaalpas ka sa stuck energy mo na yan. No? I'm feeling that stuck energy. Pero napakalaki nung kakayanan mo na matupad yung pangarap mo. Basta't makapag-decide ka na, makamag-move on ka na sa pain, and sumugal ka naman sa buhay. Parang ganon. So, you really need to move, Libra, in order for you to get out of this stuck energy. Meron ka daw marirealize this time. At yung marirealize mo na yan, yan yung magpapatakbo sa gagawin mo. Yan yung magbibigay sa'yo ng momentum and energy to charge forward. Okay? In your what's coming in, tread thoughtfully. Narrow pathway. Sabi dito, makipot ang daan, pagplanuhan, pag-isipan, dahan-dahan. Okay? You also have gates of triumph. Yes, nagbubukas na daw yung mga pintuan para sa'yo. Maaring new opportunity, new door of happiness, new way of living. May mga pintuan for you. Ang kailangan lang action mo at kalakasan ng loob mo na sumugal, mag-try at mag-decide for these new doors. Kasi kung nagbubukas lahat ng pintuan pero ikaw nakatayo ka lang dyan, ayaw mo mag-try, sayang, di ba? So, nasa iyo ang bola talaga. Kung gusto mong umasenso, kung gusto mong magkaroon ng growth ang buhay mo, ikaw mismo dapat ang kikilos. Especially here, in the Ten of Swords. Nanggaling ka sa isang mapanakit at mabigat na status sa life mo. Probably, halimbawa, nalugi ang negosyo, natanggal sa trabaho, naubos ang pera, for example, or nag-struggle ka with your finances. Maraming reason. And ramdam ko yung talagang bagsak na bagsak or pagkalugmok. Sabi mo, gusto ko nang makahinga, gusto ko nang um, mabitawan yung mga concerns ko, yung mga alalahanin ko, mga problema ko. Pero are you really doing something para makabangon dyan? Sabi na yung spirit guides, huwag na huwag ka nang mag-dwell pa sa pagkabagsak mo. Lagi mo daw piliing bumangon. Okay? Bangon, bangon, bangon. Laban lagi. Because Ten of Swords na ito rurok na to ng pain. Rurok na to ng problema. Wala nang hihigit pa dito. So, ibig sabihin, katapusan na yan. So, in what's coming in, katapusan na ng bigat o hirap na pinagdaraanan mo. So now, unti-unti na yan nagbabago. Sa pagbabago, kailangan action-oriented ka. Kikilos ka. Huwag kang basta-basta lang naghihintay na someone will save you, someone will give you the answer. No. You need to work on it. Kailangan tumayo ka dyan, lumaban ka, ito pa rin mo yung manifestations mo, at manalig ka that it will come for you. Okay? The Ten of Swords, yes, the Seven of Swords. Yes, marami kang mga trust issues with other people. Probably before, nakita ko rito na maraming mga tao ang naging rason ng painful experiences na ito. Maybe na-disappoint ka sa kanila, nadismaya ka, they let you down, kumbaga. But this time around, you need to pick up yourself. Makakaisip ka daw ng bagong strategy, bagong paraan, bagong diskarte para ma-turn around mo yung buhay mo. So kung ngayon kung nag-iisip ka, paano, huwag ka mag-alala, darating sa'yo yung makabagong idea na magpapabangon sa'yo from all of this pain and hardship. So, congrats po. Like mo na to, i-claim mo na tong bagong strategy, bagong diskarte, bagong paraan para makaalis na sa hirap at kalbaryo mo. So, congrats po sa inyo. In your divine messages, you have hold your vision. Yes, talaga namang panindigan mo yung mga pangarap mo. Focus on your goal, focus on your plan para dire-diretso yan, walang aberya. You also have, you are good enough. Okay, Libra, ikaw daw ay magaling, mahusay, tamang-tama ka lang. So, don't feel bad about yourself. Huwag mo ring i-down ang sarili mo because kayang-kaya mong magtagumpay, kayang-kaya mong maabot yung pangarap mo. In your divine messages, meron po kayong King of Pentacles. Si King of Pentacles payo sa'yo na yung spirit guides na maging sigurista ka. Okay? Maging practical. Lahat ng aksyon, dapat yan ay may basihan, merong pinanggagalingan, at merong kang mapanghahawakan na, ito kaya ko to. Ito kaya kong simulan to. Kaya kong ihakbang tong paakong to. No? So, wag kang magplano ng mga bagay na ang hirap-hirap abutin.
Kailangan gradual lang. Kailangan paunti-unti. Huwag mong biglain ang sarili mo para hindi ka mahirapan sa pagpapalago ng bagay na ito. Kung ito man ay negosyo, trabaho, career path, project, kung ano man yan regarding your kaperahan. Sabi na yung spirit guides, gradual lang, dahan-dahan lang. King of Pentacles is a very traditional card. So, narinig ko dito, sumailalim ka sa proseso. Kung ano yung dapat daanan, kung ano yung dapat puntahan, kung ano yung dapat lakarin mo para ma-sureball mo yung tagumpay nito. Narinig ko meron kang mga pwedeng gayahan. For example, meron kang tindahan today, balak mong patayuin tong tindahan na to, maaring pwede mong maging role model yung ibang tindahan. Kung paano sila yung kapalago ng kanilang negosyo, kung ano yung bumabenta sa kanila, baka makabenta rin sa'yo. So, you need to take on the challenge by focusing kung ano yung gumaganang sistema. At doon ka pumaloob para magkaroon ka na ng kakapitang bagay at kakapitang sistema para mag-grow ito for you. Narinig ko rin time na for you to be grounded, no? Magkaroon ng matibay na pundasyon yung inaasikaso mo. Hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng pansamantala lamang, dapat permanente. So, panahon na daw para isipin yung mga permanent blessing, permanent financial gains, financial source. Okay? King of Pentacles, the Two of Pentacles. 2 is here. Meron kang dalawang 2. Yan ay angel number for alignment. So, naka-aligned yung mga ginagawa mo sa lupa sa gustong ipagawa sa'yo ng higher self mo. So, ang umaandar sa buhay mo this time, Libra, ay destiny. So, siguro minsan napapaisip ka, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ko ba gustong gusto to? Pero kahit maraming mga tao sa paligid ang ayaw ipagawa sa'yo yun, kinagawa mo pa rin. Because that is your higher self pushing you on that direction. Na kahit malabo, nakakatakot, pero yun ang daan eh. That means higher self mo nagpapagawa sa'yo ng mga bagay na yun. Yun daw ang dapat mong gawin. So don't worry, everything is aligned for you. Two of Pentacles, clarifying the King of Pentacles. Sabi rito, panatilihin mo daw balanse ang buhay mo. Bawat desisyon, dapat pinabalanse, tinitignan, binubusisi. Narinig ko rin dito na magiging busy ka, Libra, sa maraming bagay. Kaya, matutunan mo dapat this time na pangalagaan lang yung mga bagay na kaya mo. At huwag ka nang tumanggap pa ng mga bago na hindi mo na kayang panghawakan. Learn to say no to things na magpapabigat sa'yo para itong inaalagaan ay matutukan at magkaroon ka pa ng energy to provide para dito. Kasi pag tanggap ka ng mga trabaho or obligasyon, bibigay ka o mahihirapan ka, paano to? So, learn to be receptive and magkaroon ka ng tamang discretion pagdating sa mga bagay na sobra-sobra na. Learn to say no, okay? In your fortune, bigyan mo na kita ng fortune cards bago atin basahin to. You have Stork, news or birth of a business or opportunity. Wow! Pero kang bagong oportunidad, congrats po. Kung yan ang minamanifest mo, i-claim mo na nandito na. Pero kang bagong trabaho, bagong opportunity. You have Peacock, beware of great pride. Yes. Sabi nga rito, arrogance, di ba? So, ibaba ang pride, ibaba ang ego, para yung mga bagay na dapat matutunan, dapat ma-actionan ay hindi na ma-complicate pa. You have sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Yes, talaga meron kang bagong gagawin. Congrats po. I-claim mo na to. You have rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron ka daw kasamahan, kakilala na medyo matigas ang ulo, agresibo, talagang mayabang, iwasan mo daw siya para hindi magulo ang lahat. Okay? In your fortune, King of Wands. Meron kang kine-create, meron kang binubuo, or meron kang vision, no? Meron kang iniisip na gustong simulan, gustong buuin, gustong isagawa sa buhay mo. It will happen for you. May create mo yan. Narinig ko, it will be successful. Kung ano man yung business na yan, trabaho na yan, yung lalakarin mo na yan, ngayon maging matapang ka na simulan to, it will be a success for you this time. So congrats po. King of Wands, clarify natin. Narinig ko dito yung dating plano lang, yung dating nasa papel lang o nasa isip mo lang, in reality na siya. Magaganap na siya. So congrats po. The King of Wands.
The Page of Pentacles. Yes, nasa kamay mo na, oh. Hawak-hawak mo na. Kung ano yung na-envision mo dati, na parang dati drawing lang, na pagkakwentuhan nyo lang, iniisip mo lang, sabi mo, parang imposible parang hindi ko ata kaya. Pero dahil tinapangan mo ang sarili mo, lumaban ka, kumilos ka, eto, hawak-hawak mo na siya. So, you are actually embracing or receiving a new opportunity, a new blessing na dapat mong pangalagaan, dapat mong bantayan, palaguin, para maging long-term ang gains nito sa'yo. So, talaga namang manifestation coming true to. So, i-claim mo na to because this is really a great, great blessing for you. In your near future, in the next 2 days, 2 weeks, or 2 months, you have a Two of Wands. Ready ka na to make a move. Ready ka na to take a risk. Ito ngayon, with a risk card, kitang-kita ko rito, mababasag mo yung blockages mo. Handang-handa ka na sumugal sa bagong bagay. Meron kang pupuntahan bago or meron kang gagawing bago na medyo may kaba, may takot ka, pero alam mong ito yung right way in order for you to grow, in order for you to have this dream na matupad at magkaroon ng paglago ang buhay. Ngayon pa lang, habang nag-uusap tayo Libra, pagplanuhan na to, ihanda ng isip, ihanda ang bagay-bagay sa buhay para planchado ang gagawin mo at magkaroon ka ng good outcome dito. Narinig ko, wag ka daw mag-alala, may tutulong sa'yo para maikasa katuparan yan. Hindi ka daw nag-iisa dyan. So, help is coming for you. Two of Wands, Five of Wands. Yes. Narinig ko dito, kung confused na confused ka before, hirap na hirap ka mag-decide, wag ka mag-alala. Darating sa iyong kalinawan sa isang bagay. Crystal clear na yung move. Napagnilay-nilayan mo na. And lahat ng confusion, aligaga, or tangamba ay malulusaw because a solid, concrete plan will be made moving forward. So congrats po. Nakita ko rito, ready ka na pumunta sa mga bagong bagay at magkaroon ng mga bagong experiences. So congrats Libra. What's missing? Ano yung kulang sa buhay mo this time para masolve na yung problema at makuha na yung minamanifest? The Lover's card. Puso, puso, puso. Mahalin mo yung gusto mo, mahalin mo yung pangarap mo, mahalin mo yung trabaho mo, mahalin mo yung gusto mong puntahan. If you have love in yourself at walang malabo sa isip, walang malabo sa damdamin, at malinaw sa'yo yung mga bagay na importante sa'yo, magiging madali ang pag-manifest nito. Kasi pag mahal mo yan, pag importante sa'yo yan, alam mo na valuable sa'yo yan, hindi mo yan susukuan. Mag-take risk ka, lalaban ka, susugal ka, magde-decide ka, iwanan mo na yung past at ikaw ay magiging active player. Babangon ka kasi alam mong importante ito sa'yo. So, you need to value the things na important sa'yo at mahalin mo yung mga bagay with passion, with care, with affection, yung mga bagay na pinapangalagaan mo. Especially your manifestation. Kung importante talaga sa'yo yung minamanifest mo, believe it. Accept it. Mahalin mo siya. No, iparamdam mo kay universe na ready ka na i-accept yan at panindigan. Narinig ko rin for some of you commitment. Kailangan daw committed ka sa mga gusto mo, papanindigan mo hanggang dulo at hindi ka atras-abante. Your commitment is required this time. Lover's card, the Six of Pentacles. Yes. This is equal give and take. Ano daw yung mga kaya mong ibigay para sa mga importanteng bagay sa'yo? Yung mga decisions mo, yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo, alam kong malapit sa puso mo to at gusto mo makuha. Pero ano daw yung kaya mong ibigay para makuha ito? Para ma-receive mo yung good outcome. Hindi pwedeng aasa lang tayo na ibibigay sa atin. Kailangan natin mag-exert ng effort, time, money, love, para ito ay magkaroon ng magandang balik sa atin. So yun ang kailangan mo daw pag-isipan this time. Ano ba yung ginagawa mong tama at mali? Yun ang mag-determine kung darating ba yung manifestation o ma-solve ba yung problema. So you need to put a lot of effort here, okay? So that you will harvest the good outcome this time. So Libra, ito po ang inyong problem solved. Manifestation dust po para sa inyo. After watching this video, solve na ang problema, confirm ng manifestation. So congrats po. Sa po kayo naka-resonate, comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo Libra. I love you. This has been James of James Haro PH. God bless everybody.